first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Idinetalye ni Interior Secretary John Vic Remulla kung paano natagpuan at nasagip ang dinukot na estudyanteng Chinese. Ang itinuturing na person of interest naman, posibleng may kaugnayan sa sindikatong galing sa Pogo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang pagdukot sa 14 anyos sa estudyanteng Chinese na pinutulan pa ng daliri. May kaugnayan daw sa insidenteng ito sa Makati City noong 2024 kung saan harapang binaril ng isang Chinese national ang kapwa Chinese sa loob ng isang restaurant. Ang lalaki na maril, sinasabing person of interest sa pagkidnap sa estudyante. Sinasabing posibleng may kaugnayan sa sindikatong galing sa Pogo Operations. We are definite na ang sindikato na nasa likod ng kidnapping ay former operators ng Pogo din. We are definite na ang perpetrators ay ginamit ang kanilang mga former bodyguards na awol na ngayon sa serbisyo ng AFP at PNP. Awol. So they're no longer in service. Ayon kay Remulla, February 20, unang inireport ng mga magulang na binatilyo na nawawala ito. Pasado alas 2 daw ang uwian sa school, pero mag-aalas 4 na ay wala pa. Nakitang SUV na sundo ng binatilyo sa may C5 southbound. Noong Biyernes, nakitang patay sa loob ng isang sasakyan ang driver ng bata. In that vehicle yielded information regarding the syndicate which was operating, which operates in this manner. Now the contents of that include pictures, conversations, cell phone numbers, strategies, casings of how they would do the job. Kasunod dito'y nanghihingi ng ransom ang sindikato. $20 million ang unang demand hanggang maging $1 million. Pero ang alam daw nila Remulla, hindi nagbayad ng ransom ang pamilya. Noong Lunes, na-detect na ng AKG ang mga kidnapper. Nung Lunes ay nag-yield na ang AKG ng positive results out of the evidence found nang nagbiping na ng signal ang mga cellphone ng mga abductor. You have to understand that this group is very sophisticated. Yung tawag nila at kung nasaan yung bata ay magkahiwalay na lugar. Pero ang daming numerong naiwan doon. Kahapon ng hapon, sinundo na ng PNP ang na-detect na signal mula sa mga kidnapper. Nag-hot pursuit operations. Sinundan ng signal mula sa cellphone number na nakuha sa sasakyan kung saan nakita ang driver. At nang lumalapit na sila, nakita nila sa kalyang binatilyong biktima na may benda sa kamay. Pinili ng mga pulis sa kunin at secure ang bata kaysa habulin ng mga kidnapper. Sa videong ito na galing sa DILG, makikita ang bata na dala ng mga pulis sa tatay nito. Mula dito, dinala na sa ospital ang bata. Nakita na yung bata ay pinutulan ng daliri mula sa kanan. Kanan. Right, sir. Right. Kanan. Mula dito sa dulo. Yung bata ay matapang. Hindi siya umiiyak. Masaya nakita ang kanyang magulang. Pinakita ang kanyang ang ama ay nataranta. Ikawalong kaso ito ng kidnapping ngayong taon base sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group. 5 raw ang naresolba na at 3 iniimbestigahan pa. Karamihan sa mga kaso bunga umano ng pagpapatigil ng operasyon ng Pogo at ang mga biktima, pawa mga dayuhan. 5 kidnapping group daw ang nag-ooperate ngayon sa Pilipinas. Mostly foreigners po, pero meron din tayong mga, gaya na nasabi ko po kanina, may mga local tayong nabibiktima rin. But not that many, almost 90% are foreigners. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtugis sa mga kidnapper. At bukod sa pagpapaigting ng police visibility, nalalapit na rin daw ang rollout ng 911 emergency system. Kasabay ng pagpapakalat ng libu-libong CCTV sa layong mapababa ang mga krimen sa bansa. Mula sa Malacanang para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, pinaimbestigahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang umano'y pagdaan ng convoy ni PNP Chief Romel Marbil sa EDSA bus carousel kagabi kahit bawal. Mailap si Marbil sa pagsagot kung convoy nga niya ang sangkot.
Pero pinagtanggol niya ang karapatan niya ng pulisya na gamitin ang busway kung may emergency. Sabay batiko sa mga tauhan ng DOTR na naglabas ng video ng convoy. Nakatutok si Joseph Moro. Sino yan, sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Ang PNP chief mismo ang sakay ng sinitang convoy ayon sa kausap ng tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC nang sitahin sila sa pagdaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas. At ang idinahilan niya bago umalis kasunod ng pangakong babalik na lamang para magpatiket. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordinate. Pero sabi ngayon ni PNP Chief Romel Marbil, papunta ang convoy sa isang emergency meeting sa Camp Crame. Yung po meeting because there's an operation last night that the SLG will tell you kung ano po yung accomplishment last night. Nga sabi ko nga there's an emergency, there's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Pero kung sakay nga siya ng convoy, sabi niya, Okay, categorical lang general, it was your convoy. No, sir, ang sasabi ko, wala na po kaming because ang plate number po kasi nalabas. Okay. I will not say kasi nalabas po yung plate number and have to Opo. respect nila po yung inaano natin. inulit-ulit niya ang di dapat anya pagsasapubliko ng plaka. Let's come up with a protocol kasi hindi ka pwede maglabas ng plate number. That's a privacy po. Hindi ka dapat magpahiya. Wala naman pong pinatay ito, but of course, di ba? Hindi pahiyaan itong paggamit ng kaya nga emergency eh. Ayaw ring sabihin ng PNP kung sino ang nasa convoy maliban sa senior PNP officers raw ang lula nito. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, i-issuehan ka ng ticket, hindi mo kinakailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Kinumpirma ni Remulla na ipinatawag niya si Marbil pero I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. kaya iimbestigahan niya ang insidente. Well, number one is the regular policy, but number two, it'll be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Sa memorandum ng Department of Transportation sa MMDA, 5 pinakamatataas na opisyal lamang ng gobyerno ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Pwede rin ang on-duty na ambulansya, truck ng bumbero at sasakyan ng PNP, mga service vehicle na nagtatrabaho para sa EDSA busway project at syempre mga bus na otorisado roon ng LTFRB. Makikipag-usap uli ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakali magkaroon ng leeway yung mga emergency unit na nagre-responde upang mapagbigyan ng paggamit for as long as merong mga uniform personnel. Hiningan pa namin ng pahayag si Transportation Secretary Vince Dizon, dati na rin sinabi ng SAIC na ang pagvideo at pagsasapubliko ng operasyon ay para masigurong walang pag-abusong nagaganap. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dagdag pasahe sa bus ang hiling ng mga operator hindi lamang sa Metro Manila, kundi ng mga papunta o galing probinsya. Nababahala na ang LTFRB dahil halos lahat ng pampublikong sasakyan ay may petisyon na dagdag sigir. Nagbabalik si Joseph Moro. 2 piso ang hinihingi ng mga bus operator na dagdag sa kanilang pasahe para sa mga ordinary at aircon na bus sa Metro Manila. Halos 2 piso rin ang hinihingi ng mga provincial bus, bukod pa sa kulang-kulang 50 sentimos na dagdag, depende sa klase ng bus. Sa pagdinig ng petisyon sa LTFRB, idinahilan ng mga bus operator na tumaas raw ng 15% ang gastos nila sa operasyon tulad sa spare parts, toll fee, dagdag gastos sa benepisyo at pasweldo sa mga driver tulad ng SSS at bayad sa mga terminal na naniningil ng 35 pesos kada unit. Hindi na nga raw nila isinama dyan ang taas-babang presyo ng krudo. Another issue is the 6,000 per unit. If you are operating 10, that is 60,000 a month. Aside from the everyday na operation. Ang laki nun para sa amin. Masakit sa amin yon. Sana maintindihan po kami ng commuters. Yung inflation kasi, ang laki ng epekto sa ating lahat.
Habang wala pang desisyon ng LTFRB kung pwede raw pansamantala o provisional increase muna na 2 piso rin. Mabigat na yan sa ilang commuter tulad ng tinderang si Rose na gumagastos ng 23 pesos na pamasahe sa jeep, 28 pesos naman sa bus. Mahirap na po yun, sir. Kasi magkano lang po ang kinikita namin sa araw-araw. Mataas na yun, boss. Bakit? Siyempre, kung malapit lang yung sasakyan mo, di ba, magdadagdag pa ng 2 piso. Kahit ang LTFRB nababahala na halos lahat na ng pampublikong sasakyan ay humihingi ng taas pasahe, jeep, bus, pati na mga TNVS. Ayon sa LTFRB, re-resolvehin nila ang mga petisyon sa lalong madaling panahon. Sa susunod na linggo, itatakda ang hearing para sa petisyon ng mga TNVS na 25 pesos na dagdag sa kanilang flag down rate. Ang mga jeep, tapos na ang hearing para sa 5 pisong dagdag sa minimum fare at 2 piso kada kilometro. Sisikapin ng LTFRB na maresolba ang mga petisyon sa loob ng 45 araw. Kung sakali raw para sa mga bus, pwedeng magbigay ng provisional increase pero kailangan balansehin ang kapakanan ng mga commuter at mga operator. Any increase, pahirap ho ito sa mga consumer. Any increase would probably affect the economy. It would trigger an increase in the inflation. At least may additional kaming konti. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nabalian at nagtamo ng sugat ang isang pulis matapos siyang bungguin ng pinigilang sangkot umano sa illegal drag racing. Arestado ang nambunggo, pati ang 4 na sinasabing pumupusta sa karera. Nakatutok si Jomer Apresto. Aakalain mong normal lang na daloy ng mga sasakyan ang nakuhanan sa bahagi ng Roas Boulevard sa Maynila kahapon ng madaling araw. Pero ang ilang motorsiklong mabibilis ang takbo, drag racing na pala ang nangyayari base sa sumbong ng isang concerned citizen sa pulisya. Nang puntahan sila ng mga otoridad, agad na nagpulasa ng mga kasali at pati na kinuod sa karera. Sinubukan silang pigilan ng isang patrolman ng Manila Police District pero binunggu umano siya ng isa sa mga tumatakas na sangkot sa illegal drag racing. Kung hindi napigilan ng binunggong patrolman ng rider, baka raw may nadamay pa itong sibilyan ayon sa pulisya. Kasi during that time, marami pa pong mga tao po nun. Marami rin pong naglalakad. Bigla po siyang binangga ng suspect, inarangkadahan po ng silinyador at doon po natamaan yung ating pulis. Nagtamo ng bali sa kanang binti at nagkasugat pa sa ulo ang pulis. Nahuli ang suspect na nakabundol sa biktima, pati ang 4 na iba pa na sinasabing mga tumataya o pumupusta sa karera. Nakuha sa kanila ang ilang mga modified na motorsiklo. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagsisilbing racetrack nila ang bahagi ng Ross Boulevard sa pagitan ng mga kanto ng Pedro Hill hanggang sa Remedios Street. Usually, sir, ang nagiging taya po nila according sa suspect is 50 to 100,000. Dito sa bahaging ito ng Ross Boulevard, sinasabing nagsisimula ang illegal na drag racing ng mga motorista tuwing araw ng Biyernes, Sabado, Linggo at Lunes. Sabi ng mga otoridad, lubhang delikado ang ganitong eksena, lalo na dito dahil iba't ibang uri ng sasakyan ng mga dumadaan dito, kabilang na ang mga truck. Hawak na ng Ermita Police Station ang mga suspect na maharap sa reklamong alarm and scandal at disobedience to a person of authority. Sasampahan din ng reklamong frustrated murder ang motoristang nakabundol sa pulis. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang sugatang pulis. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Pinangangambakan ang mas malawakang pagbaka sa Bulacan dahil sa nabistong iligal na pagmimina roon. Halos mapatag na nga ang isang tuktok ng isang burol dahil sa isang taong pagka-quarry. Ang pagsalakay diyan, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ilang oras inakyat bago narating ng CIDG ang tuktok ng burol na ito sa hangganan ng Doña Remedios Trinidad at Norzagaray sa Bulacan. Target nila ang isinumbong na quarry site ng Provincial Environment and Natural Resources Office dahil illegal umano. Meron po kasing isang company doon, sir, na may mga operations na legal. Sumasabay po sila doon. Wala po silang mga permit, wala po silang mga licenses, wala po silang mga even agreement po or lease agreement doon sa area po. Ayon sa CIDG, isang taon nang nag-ooperate ang quarry kaya halos napatag na ang tuktok ng burol,
hindi na rin ito berde tulad ng dati. Ginagamitan po nila ng bomba o dinamita or ano pa pong pangpasabog sa lupa na para po ma-extract na kalbo na po yung ibang mga puno, na kalbo na po yung gubat. Ang tinitibag po nila, sir, yung mga limestone po na nandun sa area. Kapalit ng kinukuha umanong limestone na ginagawang construction material, ang posibleng idulot nitong malawakang pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan. Palapit na rin po ang tag-ulan. Unang tatamaan po ay itong mga mabababang lugar dito sa may Malolos, Bulacan, Giginto, no, sa may parteng Norsagaray, Santa Maria. 7 trabahador ang nadakip. Trabahante lang po kasi kami doon eh. Oho. Wala naman po ano. Bukod sa kanila, kinasuhan din ang paglabag sa Philippine Mining Act ang mga may-ari ng kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan bagamat hinahanap pa sila ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil nakatutok, 24 oras. Madaragdagan pa ang mga nakalistang red areas of concern dahil sa dumaraming insidente ng karahasan ayon sa COMELEC. May bagong petisyon ding inihain para ipa-disqualify sa senatorial race si Congressman Erwin Tulfo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang pamamaril kay Dato Piang Maguindanao Vice Mayor Omar Samama nitong Lunes at ilan pang naunang election-related violence, madaragdagan raw ang naunang 38 areas of concern na tinukoy ng COMELEC na nasa red category. Ito yung mga lugar na merong seryosong banta ng election-related violence. Napansin daw kasi ng COMELEC na may pagtaas sa bilang ng karahasan, partikular sa Cotabato City at Maguindanao habang papalapit ang eleksyon. Meron po mga ilan ng mga nakakaraang araw, mga barangay officials at may mga kandidato rin na namatay o natambangan. Meron din po kasi na-sacrifice ng mga ilang bata na nadadamay during yung pagpundak ng ng violence. So medyo worried po tayo sa mga ganyang development. Bukod daw sa magdaragdag sila ng puwersa ng gobyerno sa mga nasabing lugar, gumawa raw ng hakbang ang militar at pulisya para himukin ang mga magkakalaban sa eleksyon na iwasan ang karahasan. Ito pong unang linggo ng Marso ay pupunta po tayo sa Cotabato City, sa kampo, dyan sa malapit sa tabi ng airport, sapagkat gusto nating saksihan, tingnan natin kung talagang pupunta sila lahat sa isang covenant signing para sa kapayapaan dyan sa Cotabato po. So lahat na naglalaban-labang kampo, grupo, pamilya, kandidato dyan po sa buong Maguindanao area. Pero aminado ang COMELEC, pinayagan nilang magdala rin ng armas ang ilang COMELEC personnel bilang proteksyon basta meron silang hawak na gun ban exemption. Naharap naman sa ikalawang petition for disqualification si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Inihain ito sa COMELEC ni Berteni Catalunya Causing, Graft Free Philippines Foundation Inc. at Diosdado Villar Catalonge. Ilan sa pinunto nila sa petisyon na dapat daw i-disqualify si Tulfo dahil convicted ito sa 4 accounts ng libel na maituturing na moral turpitude o kasalanang labag sa standard ng lipunan. Si Tulfo raw ay hindi Pilipino kundi US citizen umano. Bahagi raw siya ng political dynasty na pinagbabawal ng saligang batas. Sabi naman ni Tulfo, nakahanda siyang sagutin ang kasong isinampa ni Causing na aniya ay isang abogadong tinanggalan ng Korte Suprema ng lisensya at idineklara ng COMELEC na nuisance candidate sa senatorial elections. Iginagalang raw niya ang karapatan nitong magsampa ng reklamo at pinauubaya sa COMELEC ang paghusga. Kaugnay pa rin sa May 12 elections, sinabi ng COMELEC na pupulungin ito ang hindi bababa sa 40 na survey firm. Bukas, kaugnay sa paghigpit sa mga survey ngayong election period. Nasa 34 na party list naman ang pinadala ng notice ng COMELEC para ipatanggal ang campaign materials nila na wala sa tamang sukat at lugar at hindi gumamit ng environment-friendly na materyales. Sinabi rin ng COMELEC na nasa 48.5 million na balota na ang naimprenta o 69% daw ng target nilang iimprenta. Para sa GMA Integrated News,
Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang nagbabalik para maghatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi si binibining marikit star, Ashley Rivera. Ashley. Thank you, Miss Vicky, at good evening mga kapuso. Showing na sa mahigit 200 cinemas nationwide ang ultimate rom-com ng taon na Everything About My Wife. Star-studded ang naging premiere night kung saan all praises sa pelikula ang mga nakapanood. Makichika kay Nelson Canlas. Tatlong anak kaya. Ang hina naman ito. Just like everyone's love story, my comedy. Bingo! Bingo na mo? Pero hindi ako masaya. My drama. Bakit kasi hindi mo nilinis At may parts na nakakainis ang Everything About My Wife. Pero aminin, nakakakilig. It's a remake of the hit K-drama movie after 13 years. Pero this time, may Pinoy touch at binigyang buhay ng real and real-life couple na sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado, with Sam Milby to add spice sa plot. Excited ang trio sa premiere night kagabi. May mga moments na may iiyak, may mga moments na marirealize nila, uy, nangyari na sa akin to. So makaka-relate talaga yung mga makakapanood. First time naming tatlo na magsama sa isang pelikula. Excited kami na mapanood ng mga tao. So sana bukas, sa first day, manood na sila. Ang sarap na nakita yung dynamics sila. Ideal relationship sila. Star-studded din ang suporta ng mga kaibigan nila at mga kasama sa showbiz. Ako, kung TikTok pa lang, kilig na yung mga taong bayan sa kanila. Ewan ko pa sa pelikulang to. Forever kilig sa Jenden. Oo, ako kahit to, kinikilig ako sa Jenden. All out din ang support ng GMA Network with Senior Vice President and GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez watching the premiere. Rom-com queen si Jen and si Dennis, na-discover ko rom-com king na rin siya sa kanyang mga TikTok, di ba? Nandito pa si Sam Milby, nakakakilig, nakakatawa, may konting touching parts, and it's a complete package. All praises din sa relatable kwento sina GMA Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet Razonable, Senior Vice President for Public Affairs at Executive Vice President for GMA Pictures Nessa Baldelion, OIC of Entertainment Group Cheryl Ching-Si, and other GMA officials. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening.